Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe na kayo para maabot na natin ang ating goal at salamat dahil umabot na din tayo sa 800 subscribers. Konti na lang at maipapakita ko na sa aking kasintahan na manloloko na nagkamaliksa ng pinili, porket mayaman na may kotse at magandang motor ang nagpalit niya sa akin, hindi niya alam balang araw. Mare-rebirth din ako na mayroong system ng kayamanan. Umpisahan na natin ang pagpapatuloy ng Zangi, ang pinakamalakas na nilalang na mas overpower pa kay Goku at Saitama. Let's go! Ang saloobin ni Zangi ay nagpalungkot kay Zuyongke. Nakatutok lang sa ulo ang sundalong marais ng baril. Muntik na siyang mamatay. Wala kang pakialam sa akin. Galit na sigaw niya kay Zangi. Sa unang pagkikita natin, napakasama ng ugali mo sa akin. Sabihin mo sa akin, saan kita nasaktan? I've been working very hard to have a good relationship with you. Ano pa bang gusto mo sa akin? Natahimik si Zangi. Bakit parang siya ang may kasalanan? Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ba si Zuyongke mismo ang nagtrato sa kanya ng mayabang na ugali? Higit pa rito, working partnership lang ang kanilang relasyon at walang obligasyon si Zangi na pasayahin siya. He's promised Zushui just to guarantee your life. But this mission is very important, and I don't like to be burden around me. Kung mas matino ka, hindi kita tratuhin ng ganito. Pinikit ni Zangi ang kanyang kilay at tumingin sa kanya na parang bata. Kumalma ka sa init ng ulo mo. Walang epekto sa mundo ngayon ang mga pinagmamalaki mo. Malubhang tinamaan si Zuyongke, ngunit ayaw niyang aminin ito. Paano siya makakagawa ng mali? Halatang may kasalanan ang lalaking nasa harapan niya na hindi marunong magpakita ng awa, na malamig at impersonal. You're talking nonsense. It's just because I told you na huwag tanggalin ang gloves mo kapag nakikipag-shake hands ay naaalala mo na. Naghihintay ka ng pagkakataon para makaganti sa akin. Napasigaw siya ng napakalakas. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Zangi, "Damn it, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang lahat ng ito. Napakatalino mo. Hindi kita kailanman pinatawad dahil sa pangyayaring iyon." Saglit na natigilan si Zuyongke. Naglalabas lang siya ng emosyon, umamin talaga si Zangi. Nakangiting itinuro ni Zangi ang kanyang ilong. Dapat mas makilala mo ako. Ako, si Zangi, ay kilalang maliit at tiyak nagaganti ako sa'yo. Hindi ko inaasahan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang flash ng pagkainip ang sumilay sa kanya. Kaya simula ngayon, please wag mo na akong guluhin ulit. Hindi sinasadyang nasulyapan niya ang malaking dagat ng yelo. Sa isang lugar na tulad nito, anumang aksidente ay posible. Katatapos lang niyang pumatay ng tao, at napakalakas pa rin ng dugo ang amoy sa kanyang katawan. Ang nakamamatay na aura na ito ay agad na nagpalamig sa lig ni Zuyongke. Namutla ang kanyang mukha, napaatras siya ng ilang hakbang, at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kabin sa takot. Sa wakas ay umalis na ang nakakainis na lalaki, napabuntong hininga si Zangi, tahimik na ang mundo. Nang makita ito, nag-aalalang sinabi ni Zukir, pamangkin siya ni Zuzeng. Hindi ba nararapat na makipag-usap sa kanya ng ganito? Wala namang masama dun. Sumandal si Zangi sa rehas, ang Jinfeng ay sumulong ng buong bilis, at ang malamig na hangin ay umihip sa kanyang katawan. Paumanhin, hindi ko maramdaman ang lamig dahil suot niya ang pinaka-advanced na damit na hindi tinatablan ng malamig. I'm not the person with high emotional intelligence to begin with. I am a well-rounded person, kaya wala akong kinalaman sa pagiging maglaro ng both sides. Mapaglarong ngumiti si Zangi. Tinignan ni Zukir ang kanyang ekspresyon at inalala ng walang dahilan kalahating taon na ang nakalipas, noong kakakilala pa lang niya kay Zangi. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, hindi siya magpapakita ng awa sa sinuman sa oras na yon at namumuhay ng napakalaya at madaling buhay. Ngunit ngayon, si Zangi ay siya pa rin ang Zangi. Ngumiti siya ng mahina at sinabi, minsan iniisip ko, kung pwede lang sana akong maging kasing chick mo. Simple lang. Hanggat wala kang moral, hindi ka maagaw ng moralidad ng iba. Kung mamumuhay ka ng walang puso, mas gaganda ang buhay mo. Sa silid, pagkabalik ni Zuyongke, ang una niyang naisip ay magsampa ng reklamo kay Zuzeng. Siya ay tulad ng isang maliit na batang babae na nabuli sa paaralan, o isang batang babae na hindi nabuli ngunit nadama lamang na mali at iniulat ito sa tagapayo. Sa pangkalahatan, ito ay isang shortcut upang masecure ang pananaliksik, at alam na alam ito ni Zuyongke.
Kumonekta ang communicator sa opisina ni Zhu Zeng. Lumitaw sa likod ng mesa ang maringal na mukha ni Zhu Zeng. Skylark, anong nangyari? Umuso si Zhu Yongke, Tito, muntik na akong mamatay. Puno ng hinaing, sinabi niya kay Zhu Zeng ang naranasan niya. Akala ko ay tuturuan ni Zhu Zeng si Zhang Yi ng leksyon pagkatapos marinig ito. Ngunit matapos itong marinig ni Zhu Zeng, ngumiti lang siya at sinabing, huwag kang mag-alala, maliit na problema lang ang lahat ng ito. Hindi na kailangang seryosohin sila sa kaharian ng Maray. Ang barko natin sa Huaxu Kingdom ay maaaring maglayag kung saan man ito gusto. Akala niya umiiyak si Zhu Yongke dahil binubuli siya ng mga sundalong Marley. Sinabi ni Zhu Yongke na hindi nasisiyahan, Tiyo, bagamat mapuot ang mga sundalong Marais, napakasama rin ng ugali ni Zhang Yi sa akin. Tinulak ako pababa ng iba at tinutukan niya ako ng baril, ngunit hindi ako tinulungan ni Zhang Yi. CJ. Nagtatakang tanong ni Zhu Zeng, hindi ba pinatay ni Zhang Yi ang lahat ng mga sundalong Maray? Hindi ba ito itinuturing na tumatayo para sayo? Saglit na natahimik si Zhu Yongke, at totoo iyon, ngunit medyo walang malasakit siya noon. Nakangiting sinabi ni Zhu Zeng, si Zhang Yi ay isang taong may malamig na mukha at mainit na puso. Maaaring tila wala siyang pakialam sa. Siya ay tulad ng isang tumpok ng tuyong kahoy. Kailangan mong mag-apoy ito sa iyong sariling apoy bago ito uminit. Isang tuyong kahoy na apoy, alam mo ba? Yongke, si Zhang Yi ay napakahalaga sa akin at sa buong rehiyon ng Jiangnan. Dapat ay mayroon kang magandang relasyon sa kanya at ibagsak mo siya. Si Zhu Yongke ay ganap na hindi nakaimik. Naramdaman pa niya na ang posisyon ni Zhang Yi sa puso ni Zhu Zeng ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Si Zhu Yongke ay puno ng mga reklamo na hindi niya maipahayag ang kanyang sarili. Hindi siya tanga at alam niyang ang patuloy na pagreklamo tungkol kay Zhang Yi ay magpapalungkot lamang kay Zhu Zeng. Ngunit pagkatapos niyang tapusin ang tawag, hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Zhang Yi, short-sighted ka talaga. Gusto ko ng babaeng may anyo at substance, bakit ang kulit mo? Galit na reklamo ni Zhu Yongke. Gusto rin niyang mapalapit kay Zhang Yi. Gayunpaman, isinama ni Zhang Yi si Zhu Qier sa kalsada. At silang dalawa ay magkasama saan man sila magpunta, na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalusot. Ngunit kasama si Zhu Qier dito, ang kanyang alindog ay mababawasan kaagad. Ang Jin Feng ay nagpatuloy sa paglalakbay sa Timog Silangan. Habang kumakain, nagkusa si Zhu Yongke na hanapin si Zhang Yi. Sa pagkakataong ito, naging mas mabuti ang kanyang ugali. Nakausap ko na ang tiyuhin ko tungkol sa Malay Navy. Sinabi ng tiyuhin ko na huwag kang mag-alala at ipagpatuloy mo lang ang misyon. Kung may problema ka, hahawakan ito ng maayos ng distrito para sa'yo. Tiningnan ni Zhang Yi ang kanyang magiliw na tingin at hindi napigilang tumawa, akala ko magsampa ka lang ng kaso laban sa akin sa iyong tiyuhin. Biglang nabalisa si Zhu Yongke, ikaw paano mo maakusahan ang isang tao ng inosente? Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, sa madaling salita, tama ang hula ko. Ang katotohanan ay ang pinakamatuli. Huminga ng malalim si Zhu Yongke, okay, aminado ako na medyo bias ako sa iyo noon. Susubukan kong makinig sa iyo hanggat maaari sa hinaharap. Sana matrato mo rin ako ng maayos. Alam mo, hindi ako isang unreasonable na babae. At malaki ang maitutulong ko sa iyo in the future. Ipinapahiwatig niya kay Zhang Yi na kung mananatili siya sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng higit na kapangyarihan at mapabuti ang kanyang katayuan sa Jiangnan region sa hinaharap. Bahagyang huminto ang paggalaw ng pagkain ni Zhang Yi, at pagkatapos ay hindi siya naninindigan sa mga salita ni Zhu Yongke. Ang manok ay nakikipag-usap sa pato. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Ang oras ng paglalayag ay higit na lumampas sa inaasahan, na naging dahilan upang si Zhang Yi ay bahagyang nanlumo. Ang paglalayag ay isang napakaboring na bagay, na nakulong sa isang tumba-tumba na icebreaker, nakaharap sa parehong mga tao at mga eksena araw-araw. Bagamat noong ako ay nasa kanlungan, ito ay halos pareho. Ngunit may pakiramdam ng katigasan sa lupa, at madalas siyang lumabas para maglakad-lakad. Ngunit sa dagat ng yelo, imposibleng umalis sa barko. Ito ay hindi tulad ng Zhang Yi ay hindi makakarating kapag dumadaan sa lupa. Gayunpaman, dahil sa kanyang matatag na karakter, ang diskarte na ito ay malinaw na hindi naangkop. Una, walang pangangailangan para sa anumang mga supply sa barko, at ang mga mapagkukunan sa kanyang pagtatapon ay sapat.
Pangalawa, kakaunti ang mga supply na magagamit sa lupain, ngunit puno ito ng mga gang at pirata. Habang dumadaan sa ilang maliliit na bansa, nakaranas ang Jinfeng ng isa pang insidente ng pagnanakaw. At ang diskarte ni Zhang Yi ay masyadong mapagpasyahan na nag-aalis ng ugat. Talaga, wala sa mga pirata o land gang na nakilala niya ang nakaligtas. Gayunpaman, isang bagay ang mas mahirap. Ang kanilang barko ay palaging nakalantad sa view ng Colombian ocean-going forces. Pagkatapos ng lahat, bilang nangungunang lakas dagat sa mundo, ang satellite surveillance system ng Colombia ay hindi bababa sa nebula ng Huaxu. Bukod dito, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi gumamit ng military shielding equipment upang hindi maalerto ang iba. Ito ay ginagawang malinaw ang kanilang kinaroroonan. Tinalakay ito ni Zhu Zeng kina Zhang Yi at Zhu Yongke. Dahil ang kanilang banner ay para lumikas sa ibang bansang Chino, hindi na kailangang maglihim. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing nilalaman ng misyon ay isang lihim sa mga kamay ng isang tao. Bukod dito, ang Oceanic Navy ng Colombia ay hindi nagkukulang ng mga supply, at ang kanilang sariling mga anak na lalaki ang titiyakin ang kanilang mga supply. Sa makatuwid, hindi kailangang mag-alala tungkol sa pag-aksyon ng Colombian Ocean Force laban kay Zhang Yi at sa iba pa. 39 na araw sa dagat. Si Zhang Yi at ang iba pa ay nakatagpo ng kakaibang tanawin sa dagat. Sa araw na ito, tinatalakay ni Zhang Yi ang calligraphy kasama si Zhu Qier sa cabin. Personal na gusto ni Zhang Yi ang cursive writing at madalas itong ginagamit upang linangin ang kanyang mga damdamin. Biglang yumanig ng malakas at matagal ang katawan ng barko. Agad na lumapit si Lao Tian at kinalampag ang pinto ng sbang bang bang. Ang pangangailangan ng madali ang pagkilos ay hindi pa naganap. Nang makita ito, walang pagpipilian si Zhang Yi kundi ang magmadaling linisin ang mesa. Hayaan si Zhu Qier na maglinis ng kanyang mga damit, at pagkatapos ay pumunta siya upang pagbuksan ng pinto si Lao Tian. What's going on? You're in a panic. Ano bang itsura mo? Kumunot ang noo ni Zhang Yi at sinabing. Ngunit si Lao Tian at ang dalawang mandaragat na nasa likuran niya ay nagsabi kay Zhang Yi na may takot sa mga mukha. Zhang, naka-encounter tayo ng sea monster. Nagtataka sina Zhang Yi at Zhu Qier, halimaw sa dagat. Dumating na rin ang araw. Mula sa sandaling pumunta sila sa dagat, naisip ni Zhang Yi at Zhu Qier na makakatagpo sila ng mga halimaw sa dagat sa karagatan. May ilang pag-aalala, ngunit mayroon ding ilang inaasahan dito. Noong sila ay nasa malayong pampang, minsan ay nakatagpo sila ng isang mutated whale, ngunit ang balyena ay napakalaki lamang at hindi nagpapakita ng labis na mapanirang kapangyarihan. Sinuri ni Zhang Yi na maaaring ito ay itinulak mula sa malalim na bahagi ng dagat patungo sa malayong pampang. Ito ay tiyak na dahil sa paglitaw ng isang tunay na Panginoon sa malalim na dagat na ito ay natatakot na maging pagkain at tumakas sa hindi gaanong mapanganib na tubig sa labas ng pampang. Ngunit hindi nito inaasahan na hindi ito mamamatay sa kamay ng mga nilalang sa dagat, kundi sa kamay ng mga hayop na may 4 na paa sa lupa. Minsan, ang taong pumatay sa iyo ay maaaring hindi iyong mga kapantay, ngunit isang taong naglalaro ng cross-border. Si Zhang Yi ay bumalik sa kanyang katinuan, idiniin ang kanyang kanang kamay sa pulsera sa kanyang pulso, at ang itim na battle suit ay otomatikong isinuot sa kanyang katawan. Hintayin mo ako saglit. Isinara niya ang pinto at sinimulang kunin ang uniforme ng panglaban niya at isinuot iyon. At si Zhu Qier ay hindi rin idle, at nagsimula na ring magpalit ng damit. Ang combat uniform ng investigation team ay ipinagpalit ni Zhang Yi. Iniligtas niya si Zhu Zeng at pinalayas ang Samsara team. Ang malalaking puntos na nakuha niya ay ginamit para ipagpalit sa mga high-tech na armas. At least lahat ng tao sa pamilya ay may kanya-kanyang routine, kasama si Tita Zhu Haimi na nagluluto lang sa bahay buong araw at tumutulong kay Uncle Yu na mapawi ang stress. Pagkatapos magbihis ng kumpleto si Zhang Yi, binuksan niya ang pinto at pumunta sa deck kasama si Zhu Qier. Ang Jinfeng ay nanginginig ng husto kaya ang lahat ng mga marino sa deck ay kailangang magtali ng mga lubid na pangkaligtasan sa kanilang mga baywang. Nagkaroon ng marahas na bagyo sa labas, at lahat ng nasa harapan ko ay kulay abo at ang aking paningin ay malabo. Sa dulong bahagi ng dagat, ang mga alon ay gumugulong na parang may malaking bagay na bumabagsak, at ang nakakatakot na dagundong ay maririnig paminsan-minsan, tulad ng mga Diyos ng malalim na dagat na nagmumula sa sinaunang panahon. Hinarang ni Zhu Yongke ang labasan ng kabin, mukhang natatakot ngunit gusto ring panoorin ang saya.
Hinila siya ni Zhang Yi sa isang tabi at sinabing, manatili kayong dalawa dito at huwag kayong tatakbo palabas. Mag-ingat sa pagbagsak ng mga alon at itapon sa dagat. Nakaramdam ng kaunting kirot si Zhu Yongke sa kanyang puso. Talagang nagmamalasakit si Zhang Yi sa kanya. Pero sa totoo lang, naramdaman lang ni Zhang Yi na kung mamatay siya, mahirap ipaliwanag kay Zhu Zeng. Masyadong nanginginig ang deck, kaya direktang inactivate ni Zhang Yi ang Two Worlds Absolute Knot at Air Control Technique na hinayaan ang kanyang katawan na lumutang sa ibabaw ng Golden Front. Mga 20 milyang nauukol sa dagat ang layo mula sa Jinfeng, ang tubig sa dagat ay tinina sa isang malaking lugar ng dugo. Ito ay hindi isang halimaw sa dagat, ngunit maraming ulo, literal, nakita ni Zhang Yi ang maraming ulo. Kung hindi niya matutukoy ang bilang ng mga halimaw sa dagat. Sa nagyelong bughaw na karagatan, napakalaki ng mga halimaw sa dagat. Sa nakikita mo, masasabi mong 50 metro silang lahat. Nagpatuloy si Zhang Yi sa paglipad, sinusubukang makakita ng mas malinaw. Pagkatapos niyang lumipad ng libu-libong metro ang taas, sa wakas ay nakita niya ito ng malinaw. 1, 2, 5, may kabuang 5 halimaw sa dagat. 4 na malalaking pating ang kumukubkob sa isang halimaw na parang sea snake o moray eel. Ang mga pating na iyon ay sumailalim din sa mutation. Nagtataka ako kung sila ay nanirahan sa nyon, kaya sila ay tumingin lalo na mabangis at baluktot. 4 na malalaking pating ang kumukubkob sa isang halimaw na parang sea snake o moray eel. Ang mga pating na iyon ay sumailalim din sa mutation. Nagtataka ako kung sila ay nanirahan sa nyon, kaya sila ay tumingin lalo na mabangis at baluktot. Ang isang pating ay may ulo na puno ng mga mata, at ang ilan ay may 2 ulo. Nakita pa ni Zhang Yi ang isang pating na lumalaki ang mga braso na parang tao. Galit nilang kinagat ang higanteng sea snake sa harapan nila. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na sea snake ay dahil mayroon itong mahaba at makitid na katawan na mahigit 100 metro ang haba at nababalutan ng itim na kaliskis. Mayroon lamang itong malaking matulis na sungay sa kanyang ulo, at daan-daang itim na protrusions sa likod nito na mas malaki kaysa sa palikpik sa likod ng pating. Ang napakalaking katawan ay tumataas baba sa dagat, parang tuloy-tuloy na burol, napakalaki at nakakakilabot. Wow! Sa pagharap sa pagkubkob ng 4 na mutated shark, ang ulo nito ay nakataas mula sa tubig, ang katawan nito ay patuloy na nagwawalis, ang isang malaking bilang ng mga kaliskis ay nahulog sa dagat. At ang dugo ay nagmansa sa dagat ng higit sa 10 kilometro na pula. Ang napakalaking matalim na anggulo nito ay biglang nagbuga ng malakas na lilang liwanag, at sa wakas ay nagspray ito ng sinag ng liwanag na tumama patungo sa 4 na pating sa paligid nito. Kaagad, isang pating ang direktang tinusok ng sinag ng liwanag na ito. Napahiyaw ito at saka lumubog sa ilalim ng dagat. Ang labanan sa pagitan ng mga halimaw sa dagat ay nagpasindak kay Zhang Yi. Kinagat ng pating ang katawan ng sea snake. Ang katawan ng ahas sa dagat ay napakahaba, at ang mga galos ng kagat ay nasa lahat ng dako na naglalantad ng mga buto sa loob. Parang kutsilyong naghihiwa ng baboy, isang tipoof, ang tunog ay tila nagbukas ng talo ng dugo, at ang dugo ng pating ay bumuhos sa buong kalangitan. Hindi napigilan ni Zhang Yi na malunok ang kanyang laway. Pagkamulat niya ay agad siyang bumalik sa deck. Magmartsa ka ng buong lakas at umalis sa lugar na ito. Sinabi ni Zhang Yi kay Lao Tian. Ang halimaw sa dagat na iyon ay sobrang nakakatakot, ganap na hindi maihahambing sa mga mutant while na nakatagpo noon ni Zhang Yi. Sa pagsasalita tungkol sa 4 na pating lamang, ang kanilang laki at mapangwasak na kapangyarihan ay nakakatakot, marahil ay mas malaki pa kaysa sa kapitan ng Hylian Dragon Pirates, si Canute, na nakatagpo niya noon. Kung natuklasan ng mga halimaw sa dagat ang kanilang barko at sumalakay, ito ay magiging isang malaking problema para kay Zhang Yi. Ang Jinfeng ay malayo sa lugar na ito ng dagat, ngunit ang dagundong ng mga halimaw sa dagat ay maririnig paminsan-minsan sa kanilang mga tainga. Lumingon pa si Zhang Yi at nakita ang kulob na bumabagsak mula sa langit, na tumama sa lugar ng dagat. Pagkaraan ng 10 minuto, ang barko ay tumatakbo ng 12 ng mga dagat, at ang lahat sa paligid ay bumalik sa kalmado. Ngunit palaging nararamdaman ni Zhang Yi na ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo. Ito ay isang kapanapanabik na labanan. Ang mga panganib sa kailaliman ng karagatan ay higit na nakakatakot kaysa sa mga nasa lupa. Tumayo si Zhang Yi sa kubyerta na may ganoong emosyon sa kanyang puso. May mali, boss, may mali. Biglang sabi ni Lao Tian kay Zhang Yi. Ha? Anong meron?
Tanong ni Zhang Yi. Ibinaba ni Lao Tian ang kanyang ulo at tumingin sa dagat. Matingkad na pula ang tubig at may bahid ng dugo. Ang marine life ay sobrang sensitibo sa amoy ng dugo. Logically speaking, ang amoy ng dugo dito ay napakalakas kaya dapat mayroong mga paaralan ng mga isda na nagtitipon dito. Pero bakit wala kang nakikitang isda sa paligid? Nang marinig ito ni Zhang Yi, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang kanyang passive ability, Time Echo, ay na-activate. Time Echo, isa sa mga kakayahan ni Zhang Yi na ginising niya matapos ma-absorb sina Jin Phoenix, Mayumi Teikuchi at Kanut. Mga kakayahan na nakabatay sa oras, mga kasanayan sa passive. Nang si Zhang Yi ay aatake na, nagbigay siya ng paunang babala. Sa ilalim. Tumingin si Zhang Yi sa kanyang mga paa, o sa ibaba ng ibabaw ng dagat upang maging eksakto, at ang pakiramdam ng pag-target ng isang mabangis na hayop ay agad na tumama sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, idinagdag ni Zhang Yi ang kakayahang kontrolin ang hangin sa buong barko, at pagkatapos ay binuksan ang isang dimensional na pinto sa ilalim ng katawan ng barko. Boom! Ilang sandali matapos niyang makumpleto ang operasyong ito, biglang umikot ang tubig sa paligid ng dagat. Kung titignan mo ang ibaba mula sa isang mataas na altitude, makikita mo na ang isang malaking puyo ng tubig ay nagsimulang bumuo sa lugar kung saan matatagpuan ang Jinfeng bilang sentro. Ito ay isang vortex na may radius na ilang libong metro. At sa kailaliman ng whirlpool, ang malalaking itim na palikpik sa likod ay nakaambang sa mga taluktok ng mga alon. Yung sea serpent. Nakilala ito ni Zhang Yi. Ito ay ang higanteng sea snake na nakapatay lang ng 4 na mutated shark. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin nito ang mga tao sa direksyong ito at hinabol sila. Marahil natuklasan nito si Zhang Yi, isang natatanging tao. Itinaas ni Zhang Yi tuo ang Jinfeng at humiga sa rehas na nakatingin sa malalim na dagat. Pulang dugo ang malalaking mata ng sea snake at nakatitig sa kanya. Naman para kay Zhang Yi. Ang mga mag-aaral na may kulay dugo ay puno ng dugo at pagpatay. Makatitiyak si Zhang Yi na ang mga mata nito ay doble ang laki kaysa sa buong katawan ni Zhang Yi. Bagamat hindi niya alam kung naintindihan nito ang pananalita ng tao, ginamit pa rin ni Zhang Yi ang loudspeaker para sumigaw. Hindi mo kami kaaway, dumadaan lang kami. Hindi pinansin ng sea monster ang paliwanag ni Zhang Yi. Lumabas ito mula sa karagatan, itinutok ang napakalaking matalim na sungay nito kay Zhang Yi, at pagkatapos ay nagpaputok ng lilang liwanag. Nanliit ang mga pupils ni Zhang Yi at agad niyang binuksan ang second-dimensional na pinto sa harapan niya. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mga laser ang bumaril sa dimensional na gate at huminto pagkatapos ng kalahating minuto. Ang intensity ng enerhiya na ito ay napakataas, at ang pressure na dulot nito kay Zhang Yi ay tiyak na hindi bababa sa isang alien sa antas ng kapitan. At sa karagatan, ang tahanan nito, maaari pa itong sirain ang isang survey team. Kung hindi si Zhang Yi ang lumitaw dito ngayon, ngunit si Deng Shentong o Bian Junwu, ito ay halos isang tiyak na kamatayan. Dahil kailangan lang sirain ng halimaw sa dagat ang kanilang barko para patayin sila ng kusa. Hindi nakakagulat na pinilit ni Zhu Zeng na gawin ko ang gawaing ito, huminga ng malalim si Zhang Yi, tinatawag nila akong absolute defense. Ang pag-atake ng halimaw sa dagat ay hindi gumana, kaya mas naging mapagbantay ito. Gayunpaman, ang napakalaking katawan ay umaaligid pa rin sa karagatan, at ang presyon na dala ng napakalaking katawan na iyon na patuloy na namimilipit ay hindi maipaliwanag. Ngunit nagalit din si Zhang Yi. I didn't provoke you, bakit ka nagpapanggap sa akin? Buong counterattack. Niredirect niya ang laser na pumasok at ibinalik itong buo. Sa sandaling ito, habang pinagmamasdan ang pagbabalik ng kanyang pag-atake, isang blankong tingin ang lumitaw sa mga mata ng sea monster. Gayunpaman, natanto din nito ang kapangyarihan ng sarili nitong pag-atake. Pagkatapos ng isang mahusay na labanan, ang katawan nito ay natatakpan ng mga galos, at nang tamaan ito ng laser sa kanyang katawan, agad itong nagpakawala ng isang napakapangingilabot na dagundong. Ang mga kaliskis at laman ay nasa lahat ng dako, at makikita mo pa ang mga itim na buto sa loob. Tungkol naman sa kanang kamay ni Zhang Yi, ang kapangyarihan ng walang laman ay nagsimulang umikot, naghahanda na gawin itong isang nakamamatay na suntok upang tuluyang matanggal ang buhay nito. Sa wakas ay napagtanto ng halimaw sa dagat na ang lalaking nasa harapan niya ay sapat na makapangyarihan upang patayin ito. Galit itong umungol, walang pag-aalinlangang ibinaon ang ulo sa tubig, at lumangway patungo sa malalim na dagat. Spear of the Void.
Ang hindi matatag na dark matter ay pinalapot at pinalawak sa isang sibat na higit sa 2 metro ang haba. Tiyak na pagbaril. Maraming mga afterimage ang lumitaw sa mga mata ni Zhang Yi, at kalaunan ang mga afterimage na ito ay unti-unting nagsanib sa isa. Lumalabas na ang kakayahang mag-shoot ng tumpak ay ang pinakamaagang kapangyarihan ng oras ni Zhang Yi na masasabi ring prototype ng Time Echo. Mahuhulaan nito ang takbo ng mga kilos ng kalaban. At pagkatapos malok ng Echo ng oras, wala nang takas. Ang Spear of the Void ay lumabas sa kamay nito at lumubog sa dagat. Sa rutang nilakbay nito, nahati ang tubig dagat na parang nakasagupa ng natural na kaaway. Milyon-milyong toneladang tubig dagat ang nagbigay daan para makagawa ng isang cylindrical channel, at dumiretso ito sa sea monster. Boom! Ilang sandali pa, ang tubig dagat ay lumundag sa malaking daluyan, nilunod ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang matingkad na pula at maging madilim na dugo mula sa ilalim. Kumunot ang noo ni Zhang Yi. Mula nang napabuti niya ang kanyang lakas, ang kapangyarihan ng Void Spear ay lubos ding napabuti. Halimbawa, maaari nitong kumpletuhin ang pagbabago mula sa harapang pagpatay. Ngunit gayunpaman, hindi alam kung ang isang napakalaking halimaw sa dagat ay maaaring patayin sa isang suntok. Pagkatapos ng lahat, ito ang karagatan, at ang teritoryo nito ay imposible para ituloy ni Zhang Yi. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, papatayin talaga kita sa susunod. Bumalik sa kalmado ang ibabaw ng dagat, ngunit nabahiran ng dugo ang nakapalibot na lugar ng dagat sa loob ng 12-12 ng milya, na mukhang lubhang nakakatakot at kakaiba. Sa panig ng Laotian, ipinakita ng radar na walang malalaking nilalang sa malapit. Nagtanong si Zhang Yi, gaano kalayo ito sa Yanliu Island? Sumagot si Laotian, mayroon pa ring higit sa 1,000 nautical miles. Sa kasalukuyang bilis, makakarating tayo sa destinasyon sa loob ng 3 araw. Always have someone under observation in the radar room. Posibleng hindi patay ang sea monster. Paalala ni Zhang Yi. Hindi napigilan ni Lao Tian ang mapalunok. Kung ikaw ay tinatamaan ng gayong halimaw, kailangan mong maging maingat araw-araw habang naglalayag sa dagat. Nang makita ni Zhang Yi ang kanyang nag-aalalang hitsura, mahinahong sinabi ni Zhang Yi, malubhang nasugatan ito. Siguradong naghahanap ito ng lugar para gumaling ngayon. Malamang na hindi na tayo muling guluhin sa maikling panahon. Aalis tayo dito kapag sinundo na natin sila. Ang bilis ng pagbalik ay dapat na mas mabilis kaysa noong dumating kami. Hanggat bumalik tayo sa lupa, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw sa dagat. Tumango si Lao Tian bilang pagsang-ayon at bumalik sa timon. Bumalik si Zhang Yi sa kabin, at tumakbo si Zhu Yongke at nagtanong, kumusta ang sea monster na yon? Napatay ba ito? Sinabi ni Zhang Yi, siya ay malubhang nasugatan at nagtago sa malalim na dagat. Hindi ito makakaapekto sa atin sa ngayon. Mukhang nag-aalala si Zhu Yongke, hindi ka patay. Paano kung targetin tayo sa hinaharap? Sinabi ni Zhang Yixin, how the hell do I know? Pag-usapan natin ito. Anyway, ang worst case scenario ay nawasak ang barko at Mac. Sa iba naman, ang masasabi ko lang ay gawin mo ang lahat. Siyempre, ang posibilidad na mangyari ito ay medyo mababa. Hanggat naririto siya, ang posibilidad ng halimaw na ito na magtangkang sirain ang Jinfeng ay humigit kumulang 0. Makakarating tayo sa Ganliu Island sa loob ng halos 3 araw. Sinabi ni Zhang Yi kay Zhu Yongke, makipag-ugnayan sa mga tao doon. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Zhu Yongke. Makakarating na tayo sa wakas. Matapos ang mahigit 1 buwan sa dagat, halos mapagod siya. Nakataas ang sulok ng kanyang bibig, at baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Inilagay ni Zhu Zeng ang channel ng komunikasyon sa mga tao ng Yanliu Island sa kanyang mga kamay. Marahil ay nag-aalala si Zhu Zeng na tuluyang baliwalain ni Zhang Yi si Zhu Yongke. Sige, punta ka sa kwarto ko at dahan-dahan tayong makikipag-usap sa mga tao doon. Nakangiti niyang tiningnan ang mukha ni Zhang Yi. Kaswal. Hindi ito sineryoso ni Zhang Yi at sinundan siya sa kanyang silid. Ang silid ni Zhu Yongke ay inayos ng husto at itinuturing na first class na kabin sa buong barko, pangalawa lamang kina Zhang Yi at Zhu Qier. Diretsong umupo si Zhang Yi sa upuan pagkapasok sa kwarto. Inabot ni Zhu Yongke ang isang kahon mula sa aparador. Ito ay ang kanyang kagamitan sa komunikasyon. Binuksan niya ang instrumento sa sahig at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tao sa Ganliu Island. Medyo mahaba ang prosesong ito.
Ilang beses sinubukan ni Zhu Yongke, ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon. Kumunot ang noo ni Zhang Yi, anong nangyayari? May aksidente ba? Naglayag sila sa dagat ng mahigit 1 buwan. Sa katapusan ng mundo, ang oras na ito ay sapat na upang baguhin ang maraming bagay. Posibleng patay na ang mga nasa Ganryu Island. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhu Yongke, susubukan ko ulit. Hindi siya sumuko at mukhang nakatutok siya kapag nagtatrabaho siya. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha ng communicator ang signal. Kunin mo. Nagningning ang mata niya. Hello, ikaw ba si Snow Wolf? Ang Snow Wolf ay ang code name ng tao sa Yanliu Island. Hindi alam ng distrito ng Jiangnan ang kanyang impormasyon, ngunit ang paggamit ng mga code name kapag nakikipag-usap ay maaaring maiwasan na masubaybayan. Lumapit si Zhang Yi at pinakinggan ang boses sa kabilang dulo. Boses iyon ng isang binata, puno ng pagod, kaba at pananabik. Ako si Xu lang, ito ba ang aking bayan? Nandito ka ba? Napakadelikado dito. Mahigit kalahati ng ating koponan ang namatay. Hindi na tayo makakatagal pa. Mahinahong sinabi ni Zhu Yongke, huwag kang kabahan, darating tayo sa loob ng 3 araw. Sabi ni Zhu Yongke habang pinapaandar ang instrument sa kamay niya. Ang hanay ng mga instrumento na ito ay konektado sa nebula system at maaaring direktang obserbahan ang buong Yanliu Island. Pumipili si Zhu Yongke ng angkop na landing place. Nasaan ka ngayon? Lalapit tayo sa lugar mo. Sa direksyong Hilagang Kanluran mayroong i. Nag-alinlangan ang boses at nagpatuloy, may bangin, at sa ibaba nito ay isang lihim na kuweba. Nandoon tayo. Umalis si Zhu Yongke at nag-zoom in sa mapa ng lugar na yon. Ang nakapalibot na lugar ng Yanliu Island ay natatakpan ng isang layer ng puting yelo na ginagawang posible ring maglakad sa ilang orihinal na matatarik na bangin. Ang lugar kung saan nagtatago si Snow Wolf at ang iba pa ay nasa ilalim ng isang bangin. Mahirap talagang hanapin ang mga ito nang hindi tumitingin sa satellite map. Yumuko si Zhang Yi at nagtanong, may panganib ba sa isla? Sinabi ni Xu lang sa mahinang boses, maraming tao sa isla, hindi lang kami. May mga aborigine at mga tumakas ng maglaon. May mga bulkan at geothermal heat sa isla, kaya makakakain ito ng maraming tao. Ngunit walang sapat na pagkain. Ang ilang mga tao ay nagsimulang pumatay ng mga tao upang mabuhay. Hindi gaanong mga tao sa isla ang nagyelo hanggang mamatay. Lahat sila ay namatay sa gutom at sakit, ngunit ang karamihan sa mga tao ay pinatay at naging pagkain. Yumuko si Zhang Yi at nagpatuloy sa pagtatanong, mayroon bang mga dayuhan? Sila ay mga mutated na tao o mga nilalang na may makapangyarihang kakayahan. Mayroon bang anumang mga armadong organisasyon? Sumagot si Xu lang, may mga armadong organisasyon, mga lokal na gang. Gayunpaman, mayroon talagang ilang tao na biglang nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Matapos kumpirmahin na walang mga profesional na tropa, mas nakaka-relax si Zhang Yi. Tulad ng para sa mga dayuhan, hindi na kailangang mag-alala ng labis. Ang isang maliit na isla ng Yanliu ay walang mga kondisyon upang manganak ng isang makapangyarihang estranghero. Kung totoo ito, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Xu lang na humingi ng tulong sa Jiangnan region. Matagal na sana niyang pinamumunuan ang lugar na ito. Tinapik niya ang balikat ni Zhu Yongke at sinenyasan itong ipagpatuloy ang pakikipag-chat kay Xu lang, ngunit natapos na ni Zhang Yi na magtanong ng sarili niyang mga tanong. Wala siyang pakialam sa anumang bagay at responsable lamang sa pagdating upang kunin ang mga tao. Umalis si Zhang Yi sa silid ni Zhu Yongke, pagkatapos ay pumunta sa control room at tinawagan si Lao Qian. Matandang Qian, malapit na tayong makarating sa ating patutunguhan. Ipinahanda mo ang lahat ng mga sandata at kagamitan, at kailangang magsuot ng bulletproof vests. Gayon din, bigyang pansin ang mga nakapalibot na lugar sa dagat at ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon kung may anumang kaguluhan. Dahil sa kanyang pagiging maingat, hindi magtitiwala si Zhang Yi sa sinumang estranghero. Kaya kailangan niyang maging handa bago siya makaramdam ng kagaanan. Zhang. Makalipas ang 3 araw, dumating ang Jinfeng sa Yanliu Island nang walang anumang aksidente. Ang islang ito sa karagatan, malapit sa Ecuador, ay nabuo sa pamamagitan ng pagsabog ng isang bulkan sa ilalim ng dagat. Ito ay sumasabog tuwing 37 taon at isang isla na nabuo ng isang aktibong bulkan. Sa makatuwid, ang Yanliu Island ay may malaking geothermal energy sa ilalim ng lupa.
Noong 1950, nakontrol ng mga tao ang pagsabog ng bulkan ng Yanliu Island ng maayos at nabawasan ang pinsala. Ang Ganliu Island ay ginawa ding isang tourist attraction, lalo na ang mga lokal na hot spring na sikat na sikat. Matapos ang katapusan ng mundo, higit sa 5,000 refugee ang pumunta dito upang maiwasan ang mga sakuna. Kabilang ang mga lokal na katutubo at mga practitioner ng industriya ng turismo, ang kabuang populasyon ay higit sa 20,000. Ito ang pangunahing impormasyon tungkol sa Ganliu Island. Bandang 9:30 ng umaga, umihip ang napakalamig na hangin mula sa hilagang kanluran patungo sa gilid ng Ecuador. Bilang ang pinakamainit na lugar sa mundo, ang kasalukuyang real-time na temperatura dito ay humigit kumulang -20°C. Lumapit ang Jinfeng sa Yanliu Island mula sa dagat. Ito ay natatakpan ng puting nyebe sa abot ng mata, at malalaking piraso ng yelo ang namuo sa malayong pampang. Bilang ang pinaka-advanced na icebreaker sa kasalukuyan, ang Jinfeng ay natural na hindi kailangang dumaong sa labas ng offshore na tubig. Ang malaki at mabigat na katawan ng barko ay direktang dumurog sa yelo at nakarating sa gilid ng Rock Current Island. Kasunod ng pakikipagpalitan sa Snow Wolf, dumating kami sa hilagang kanluran ng Yanliu Island at nakahanap ng isang port of call dito. Hiniling ni Zhang Yi sa lahat na maghanda, at pagkatapos ay hiniling kay Zhu Yongke na makipag-ugnayan sa lalaking may codename na Snow Wolf. Agad na ginamit ni Zhu Yongke ang communicator para makipag-ugnayan kay Snow Wolf. Naglaan si Zhang Yi ng lakas tao na may kabuang 16 na tripulante, 10 sa kanila ang nanatili sa barko. Siya mismo ang nagplano na dalhin ang 6 na tripulante sa pampang. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Zhu Yongke kay Xui Lang. Malapit na sila. Sabi ni Zhu Yongke kay Zhang Yi. Tumango si Zhang Yi, at pagkatapos ay hiniling sa marino na ibaba ang gangway at maghandang pumunta sa pampang. Ang sangkap ba na yon ay tinatawag na pinagmula ng Diyos sa islang ito. Tumingin si Zhang Yi sa isla na nababalutan ng nyebe sa kanyang harapan at nag-isip ng kakaiba. Napaka-curious pa rin ni Zhang Yi tungkol sa mahiwagang substansya na maaaring mapahusay ang lakas ng mga dayuhan, at kahit napayagan si Zhang Yi na masira ang mga paghihigpit ng genetic lock at maabot ang kaharian ng Ipsilon. Kung makukuha mo ito, natural na iyon ang pinakamahusay. Bagamat hindi siya partikular na interesado sa pagpapabuti ng kanyang lakas, sa katapusan ng mundo, tanging may sapat na puhunan lamang siya mabubuhay ng maayos. Sinundan ni Zukir at Zhu Yongke si Zhang Yi, parehong nakasuot ng puting unipormeng panglaban. Napakaganda daw ng mga hot spring dito. Ngumiti si Zukir at sinabi sa tabi ni Zhang Yi, kung maaari, gusto kong lumangoy mamaya. Nakakapagod talaga ang mahigit kalahating buwang paglalayag. Ngayon na sa wakas ay posible nang tumuntong sa lupa, at nabalitaan ko na ang enerhiyang geothermal dito ay napakayaman, natural na hindi maiwasan ng mga tao na maranasan ito. Ang mga hot spring ay naglalaman ng maraming mineral na napakabuti para sa katawan. Inilagay ni Zukir ang kamay sa balikat ni Zhang Yi at nakangiting sinabi. Hindi niya hinawakan ang braso ni Zhang Yi. Dahil si Zhang Yi, na nakaalerto, ay napupuot sa iba na nakayakap sa kanyang mga braso. Nang makita ito ni Zhu Yongke, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Sa mahabang paglalakbay sa dagat, ang kanyang relasyon kay Zhang Yi ay hindi nakamit ang maraming tagumpay. Palaging lumayo si Zhang Yi sa kanya at gumuhit ng malinaw na linya mula sa simula. Hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Nang si Zhang Yi at ang iba pa ay nagmamasid sa sitwasyon sa Yanliu Island at tinatalakay ang hot spring bath, biglang naging alerto si Zhang Yi. Ingat! Agad niyang pinalawak ang larangan ng Two Worlds Absolute Nexus at pinrotektahan ang ilang tao sa paligid niya. Sa sumunod na sandali, nakarinig ako ng putok ng baril sa aking tenga. Sa mga palumpong ng nyebe sa di kalayuan, may mga nananabik na figura. Bigla silang lumabas mula sa nyebe, at pagkatapos ay nagsimulang bumaril ng mabangis kay Zhang Yi at sa iba pa. Gayunpaman, ang mga bala na ito ay nilamon lahat ng alien space. Sneak attack. Pero ordinary bala lang sila, hindi alien. Mabilis na nag-react si Zhang Yi. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, ang mga taong ito ay malamang na ang mga panganib sa isla na binanggit ni Xui Lang noon. Walang paraan, ang Jinfeng ay masyadong kitang-kita pagdating sa Yanliu Island, at tiyak na nakaakit ito ng atensyon ng ilang tao. Gusto nilang pumatay ng mga tao at agawin ang barko. Samahan mo.
Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay at binaril ang lahat ng mga bala pabalik. Ang mga gunmen na nakatago sa niebe ay natusok lahat ng kanilang mga bala at nagdusa ng matinding casualty. Ang isla ay napuno ng hiyawan at hiyawan. Nakarinig si Zhang Yi ng galit na sumpa sa kanyang mga tainga. Ang mga taong dumating ay isa sa mga sikat na ngayon na marahas na organisasyon sa Yanliu Island. Ang pinuno ay pinangalanang Kunbi na nagmula sa maliit na bansa ng Nanyang. Matapos matuklasan ng kanilang mga tao ang Jin Feng, agad silang tumambangan, nagpaplanong pumatay ng mga tao at agawin ang barko. Pero hindi ko akalain na ganoon pala katigas ang pinaggapasan. Nakatuon ang mga mata ni Kunbi sa grupo ng mga taong nakasuot ng puting uniforme ng panlaban. Sa pagtingin pa lang sa mga damit nila, masasabi na niyang pambihira ang mga taong iyon. Pero imbes na makulong sa islang ito at maghintay na mamatay, mas mabuting subukan at baka may paraan pa para mabuhay. Mga kabataan, sumugod sa akin. Hinawakan ni Kunbi ang isang rifle sa kanyang kamay, tumayo, itinutok ito kay Zhang Yi at sa iba pa at binaril. Lahat sila mga kampon. Masyadong tamad si Zhang Yi na mag-aksaya ng oras at kumuha ng 2 Golden Sand Eagles. Inilatag niya ang mga baril ng patag at ikinulong sa 12 ng mga kaaway daan-daang metro ang layo gamit ang kanyang tumpak na kakayahan sa pagbaril. Parang paputok ang putok ng baril. Sa tuwing magpapaputok ng bala si Zhang Yi, isang kaaway ang binaril sa ulo at namatay. At ang mga tripulante ay hindi rin idle. Lahat sila ay mahusay na sinanay na mga mandaragat. Sila ay mahusay na mga mandaragat kapag ibinaba nila ang kanilang mga baril, at sila ay mahusay na mga sundalo kapag pinupulot nila ang kanilang mga baril. Kinuha ng lahat ang kanilang mga baril at nagsimulang lumaban. Originally, nasa open ang kalaban at nakatago kami. Si Zhang Yi at ang iba ay madaling mapalibutan at malipol habang nakatayo sa daungan ng walang mga bunker. Gayunpaman, una, si Zhang Yi ay may kakayahan na lumunok ng mga bala, at pangalawa, para sabihin ito ng diretsyo, kahit na si Zhang Yi at wala pang 1 minuto, halos lahat ng sumasalakay na kontrabida ay nalipol. Kahit na napagtanto nilang may mali at gustong tumakas, hinding-hindi nila maiiwasan ang mga bala na binaril ni Zhang Yi. Hindi inaasahan ni Kunbi, ang pinuno ng organisasyong ito, na napakalakas ng kalaban. I have no choice but to fight hard. Let you see how powerful I am. Biglang umikot ang katawan ni Kunbi at naging kakaibang nilalang na natatakpan ng puting bone spores, parang isang higanteng alupihan. Pagkatapos ay diretsyo siyang bumulusok sa snow at sumugod kay Zhang Yi at iba pa mula sa ilalim ng layer ng yelo at niebe. Hindi nagtagal, sumimangot si Zhang Yi at naramdaman ang pag-atake na malapit ng ilunsad mula sa lupa. Siya ay walang pakialam, kinuha lamang ang kanyang banal na selyo, at pagkatapos ay sinaksak ang kutsilyo sa niebe gamit ang kanyang backhand. Chichi! Ang isang daloy ng dugo ay direktang bumulwak mula sa lupa, na sinundan ng mga hiyawan na nakakadurog. Sa puwersa ni Zhang Yi, lumipad palabas ang katawan ni Kunbay. Malamang nasa beta level lang ang mga alien. Ang hitsura ni Kunbi ay bumulaga kay Zukir at Zuyongke. Ang mga babae ay likas na natatakot sa ganitong uri ng insekto. Lalo na ang giant centipede na halos 2 metro ang haba. Sino ang hindi matatakot pagkatapos na makita ito? Tanging ang mga taong tulad ni Zhang Yi, na pumatay ng hindi mabilang na tao, ay manhid na sa mga kakaibang tanawin. Sino ka? Bakit mo kami inaatake? Nakangiting tanong ni Zhang Yi na may kasamang pagbibiro. Kung alam ng sinuman sa rehiyon ng Jiangnan na ang isang beta level na dayuhan ay nangahas na palihim na umatake, Chaos, lahat ay tiyak na tatawa ng malakas. Spare me! I don't dare anymore, alam kong mali ako. Pinihit ni Kunbi ang dulo ng kutsilyo, umiiyak para sa awa. Biglang nawala ng interes si Zhang Yi sa kanya, dahil tila isa lang siyang walang kwentang taong natatakot. Hindi, alam mo lang na mamamatay ka na. Inihagis siya ni Zhang Yi sa lupa nang may malakas na puwersa sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinundan siya ni Zhang Yi. Pinihit ni Kunbi ang kanyang katawan at sinubukang tumakas, ngunit muli siyang sinaksak ni Zhang Yi sa kanyang katawan. Puff! Muling tumalsik ang dugo. Balita ko mahirap patayin ang alupihan. Sunod-sunod na sinaksak ni Zhang Yi ang kanyang katawan mula simula hanggang dulo, at hindi huminto hanggang sa halos nahahati ang kanyang katawan sa 2 hati. Sa sandaling lumapag si Zhang Yi at ang iba pa, inatake sila ng isang armadong organisasyon sa Yanliu Island. Pinatunayan nito na tama si Zhang Yi na maging maingat.
Kung ang dumating na yon ay hindi siya, kundi isang ordinaryong rescue team, malamang na namatay siya sa random na putok ng baril. Ang tunog ng mga putok ng baril ay dapat makaakit ng maraming atensyon. Sabi ni Zukir kay Zhang Yi. It doesn't matter. Parang walang master sa islang ito. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Ang mga naturang beta level na alien ay nangahas na salakayin sila ng tahasan, na nagpapakita na kahit na may mga dayuhan sa islang ito, ang kanilang antas ay hindi masyadong mataas. No wonder, kung tutuusin, ang Ganliu Island ay masasabing hiwalay na sa mundo ngayon. Natatakot ako na naisip nila na sila ay hindi matatalo pagkatapos nagisingin ng kaunti ang kanilang mga kapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang itinaas ng isang tripulante ang kanyang baril at sumigaw sa malayo, "Sino ito? Lumabas ka dali. Huwag barilin, huwag barilin. Taga-Huakso ako." May dumating na lalaki mula sa malayo na nakataas ang mga kamay. Nakasuot siya ng puting down jacket, at mahigpit na natatakpan ng sombrero ang kanyang ulo. Kalahati lang ng mukha niya ang nakikita, pero hindi naman siya masyadong matanda. Ikaw ba ang rescue team na ipinadala ng Huaksu Kingdom? Lumapit ang lalaki at maingat na nagtanong. Nagkatinginan sina Zhang Yi at Zhu Yongke at tinanong siya, "Snow Wolf ka ba?" Saglit na natigilan ang lalaki, at pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga tuyong mata. "Are you from your hometown?" Tumango si Zhang Yi, "Tayo na." Talagang tinakpan niya ang kanyang mga mata at napaluhod sa lugar, humihikbi ng malakas. "Mahusay, sa wakas ay narito ka na, mahusay, mahusay." Medyo incoherent siya at bumubulong ng "You-great." Naiintindihan ni Zhang Yi ang kanyang kalooban. Sa ganoong liblib na lugar, na walang pagkain at mga mamamatay tao sa paligid, ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay hindi isang bagay na maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Nang makita ang hitsura ng lalaki, nalungkot si Zhu Yongke at mabilis na lumapit upang tulungan siyang makatayo. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman ni Zhang Yi ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang kanyang pangalan ay Li Zhongyu at siya ay isang Chinese. Ang kanyang mga magulang ay nandayuhan sa Qingdao noong nakaraang siglo. Ang pangunahing wika sa Qingdao ay Chinese, kaya't si Li Zhongyu ay mahusay ding nagsasalita ng Chinese. Nagtatrabaho siya bilang isang guro ng kasaysayan sa isang paaralan sa Qingdao. Originally, I came to Ganliu Island because of a trip organized ila the school. Dahil dito, bigla silang natrap ng malamig na alon dito. Huwag kang mag-alala, nandito kami para ihatid ka pauwi. Nakinig si Zhu Yongke sa kwento ni Li Zhongyu na may pagkabalisa sa kanyang mukha. Ayon kay Li Zhongyu, pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang isla ay dahan-dahang naging purgatoryo sa lupa. Mahigit kalahati ng kanilang team ang namatay, at karamihan sa kanila ay naging pagkain ng gangster organization. Matapos makinig sa mga salita ni Li Zhongyu, hindi naramdaman ni Zhang Yi ang labis na pagbabago-bago sa kanyang puso. Masyadong maraming beses na nakita ni Zhang Yi ang ganitong bagay noong siya ay nasa Tianhai City, at wala iyon. Kung ikukumpara sa mga namatay na trahedya sa Tianhai City, mas masaya si Li Zhongyu at iba pa. At least buhay pa sila. Nang makita ang mahabaging tingin ni Zhu Yongke, sumimangot si Zhang Yi. Dumating sila para bawiin si Li Zhongyu, at hindi sila gagawa ng anumang hindi kinakailangang pangako. Ang saligan ay upang kumpirmahin na ang impormasyong ipinasa ni Li Zhongyu sa Blizzard City ay totoo. "Hello, Li Zhongyu." Lumapit si Zhang Yi sa kanya at tinitigan siya ng walang pakialam na ekspresyon. "Nasaan na yung binanggit mo? Nasa'yo ba?" Alerto si Li Zhongyu. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, dahan-dahan siyang tumango. "I don't have the things with me. Basta ialis mo kami, ibibigay ko talaga ang mga bagay sa iyo as promised." At saka, hindi nakuha sa Ganliu Island ang bagay na yon. "Kung gusto mong malaman kung saan ang lugar na iyon, iligtas mo muna ang buhay namin. Hindi mo ba nakuha sa Ganliu Island?" Bahagyang kumunot ang noo ni Zhang Yi. Sa madaling salita, hindi pa tapos ang gawain, di ba? Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, napakagaling, napakatalino. Ang paglapit ni Li Zhongyu ay napakamaingat, na nagpapasalamat sa kanya ng kaunti kay Zhang Yi. "Hindi mo kailanman ibibigay ang iyong mga card bago ka siguradong nakatanggap ka ng sapat na mga benepisyo. Ilan sa inyo ang nabubuhay pa?" Mahinahong tanong ni Zhang Yi. Sumagot si Li Zhongyu, mayroong higit sa 30 tao. Ang halagang ito ay ganap na katanggap-tanggap kay Zhang Yi, at ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. "Very good, pwede kitang bawiin."
Sa harap ni Zhu Yongke, hindi na nagtanong pa si Zhang Yi tungkol sa misteryosong bato. Anyway, pagkasakay niya sa bangka, nagkaroon siya ng maraming oras para magtanong ng dahan-dahan. Nasaan ang iyong mga tao? Tumingin-tingin si Zhang Yi sa paligid at wala siyang nakitang ibang tao doon. Huminga ng malalim si Li Zongyu at nagmamadaling itinuro ang di kalayuan, lahat sila ay nagtatago sa kuweba. Narinig ko ang putok ng baril at lumapit upang suriin ang sitwasyon. Sinabi ni Zhang Yi, dalhin mo kami at tingnan. Ngumiti siya at sinabing, mukhang marami pa ring tao sa islang ito. Kailangan nating umalis ng mabilis ng walang atrasan. Napakalakas ng putok ng baril na maririnig sa buong isla. Natural, nakatawag din ito ng atensyon ng ilang tao. Walang pakialam si Zhang Yi sa ibang tao. Nandito lang siya para tapusin ang gawain at walang kinalaman sa kanya ang buhay at kamatayan ng iba. Nagmamadaling inakay ni Li Zongyu si Zhang Yi at dumaan sila sa isang dalampasigan at nakarating sa ilalim ng bangin. Lumapit si Li Zongyu sa isang tumpok ng mga bato, itinuro doon at nagsabi, nananatili kami rito sa lahat ng oras. Maaari kaming pumasok sa pamamagitan ng paggalaw ng mga bato. Paumanhin, maaari mo ba akong tulungan? Ngumiti si Zhu Yongke at tumango, walang masama sa pagiging maingat. Napakatalino mo. Tumingin siya sa mga tripulante sa tabi niya at sinabing, tulungan mong ilipat ang mga bato. Mabagal. Iniunat ni Zhang Yi ang kanyang kamay para pigilan sila. Tumingin siya kay Li Zongyu na may katuwaan, bakit hindi mo magawa ang sarili mo? Nagulat ang ekspresyon ni Li Zongyu at mumiti siya ng hindi natural. Nang makita ito, sumimangot si Zhu Yongke at pinuna si Zhang Yilai. Zhang, gaano na ba katagal mula nang mangyari ito at napakasama mo pa rin? Masyado na silang naghirap sa isla. Mahirap bang hilingin sa iyong mga tao na tumulong sa paglipat ng mga bato? Hindi pinansin ni Zhang Yi si Zhu Yongke at itinuro si Li Zongyu gamit ang hintuturo ng kanyang kanang kamay. Umiti siya at sinabi, maaari bang maging isang ordinaryong tao ang isang taong maglakas loob na lumabas ng mag-isa upang siyasatin ang sitwasyon kung saan ang labas ng mundo ay puno ng mga bala at bala? Tama ba ako, Snow Wolf? Ikaw ay gumagamit din ng kakayahan. Dahan-dahang iminulat ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses, napakaingat mo, na lubos kong pinahahalagahan. Ngunit ang iyong lakas ay hindi gaanong mahalaga sa aking paningin. Kaya, huwag mong itago ang iyong sarili ng walang kabuluhan, ito ay magsasawa lamang sa akin. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, nagpahayag si Li Zongyu ng isang mapait na ngiti. Wala akong balak na itago. Pagkatapos sabihin yon, sa harap ng lahat, ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga halatang pagbabago. Nagsimulang tumubo ang puting buhok sa buong katawan nito, lumaki ang katawan nito, at lumaki ang mga pangil at kuko. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay naging isang puting snow wolf na higit sa 2 metro ang taas. User ng kakayahan na uri ng Orsi. Alam kong magiging ganito. Kung hindi, hindi ka makakaligtas sa islang ito. Sabi ni Zhang Yi. Nakikita niya na isa lang siyang beta level na ability user na may maliit na potensyal, lalo pa ang lethality. Kung may totoong laban, kahit isang fully armed crew member ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na patayin siya. It's just to protect myself. Kahit ganoon, kailangan ko pa ring panoorin ang maraming tao sa paligid ko na namamatay. Malungkot na sabi ni Li Zongyu. Hindi niya kayang protektahan ang lahat ng nasa paligid niya. Kung tutuusin, kung gusto ng lahat na mabuhay, dapat silang kumuha ng pagkain at panggatong. Ito ay mahalagang mga supply na nagpapahintulot sa mga tao na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa Yanliu Island. Hanggang dito na lamang mga bossing, sa susunod ulit, sa mga hindi pa nai-subscribe ay mag-subscribe na kayo dahil malakaing tulong ito para ma-realize ng aking manloloko na kasintahan na nagkamaliksa ng pinili. At kahit ganun nararamdaman ko na totoo ang aking pag-aalala sa bawat araw na siya ay may ibang kasama, mukhang mare-rebirth na ata ako sa Second Life at magkakaroon din ng system katulad sa ating bida na mas astig pa kay Goku at Saitama. Paalam.